morning po sa lahat. Ay ako sanang mag-testimony kasi hindi ako marunong mag-Tagalog. Yes. Yan lang, kahit konti lang. Mag-Bisaya na lang ako. Translate na lang natin gayang. Kasi nung Tuesday, nag-chat nag-message si Teacher Kat sa aming GSP. Sabi niya, mag-testimony daw. Tapos andun ako sa airport, napapikit ako. Sabi ko, Lord, siguro ito na yung time na mag-testimony ako kung gaano mga kamuti siya. Kaya pa. Kasi mula pa noon, ang sabi ko, Christian talaga ako. And then, kasi nag-stop lang ako ng church kasi may work ako, hindi ako Christian na Sunday. 7 years din, hindi ako nag-church. Kasi, mas pinili ko yung work. Hanggang dumating yung problema. Pero para sa akin hindi siya problema kasi blessing siya. Yung mga anak. Kasi single parents ako. Lahat ng problema para sa akin lahat. Pero hindi ako sumuko dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos. Dahil sabi nga ng parents ko, ampo lang sa Ginoo. Sambit kanunay sa Ginoo. Kadili kabiyaan sa Ginoo. Sa tanan akong pagsulay sa kinabuhi. Ginoo lang dyan ang ako ang sambit. Financial sa akong mga anak. Usahay, makahilak ko Lord. Magkabigata sa akong anak. Pero wala ko hilaing isambit pa. God, patatangin mo ako, please. Isot man, but naman ang Ginoo. Wala ko niya gito sa niabot ang panahon nga. Ako ang parents ningon, mo-abroad ka. Padaingon ko, sana ako mga anak, dili na ko kaya. Mga tuko, and then kung ato kong abroad, dili ko kabalong sa akong mga amo. But thanks God, gitagaan ko niya ang amo nga. Very bukod na. Wala ko niya gipasagtan. Sukat pa sa kong pag-apply kay nangutan ako sa Ginoo, Lord, para ba sa akin yung abroad? Give me a sign. Pero binigyan niya ako ng sign na maraming sign. Yung 3 months na pag-apply ko, ginawa niyang 2 months. Lord, sabi ko, para talaga to sa akin at para sa mga anak ko. Pagdating ko ng Hong Kong, nagtanong talaga ako sa pinsan ko saan ba yung church na Church of God. Sabi nila malayo. Pero sabi ko walang malayo pag sa Diyos. Kasi tinutar ko na talaga. Mahal talaga siya. Pero sabi ko, Lord, binigay mo tong trabaho sa akin. Nasustain ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Bigay ko para sa iyo. Kaya yon, salamat sa COG Hong Kong, sa inyong lahat. Kasi minsan na-feel ko yung homesick, but pag pumunta ako ng church, sabi ko, Lord, sana mawala yung homesick. Pero thank you sa inyong lahat. Thank you, Pastor. At saka, minsan sabi ni Teacher Kat, siya ate, gusto mo mag-CLDP. Sabi ko, ang sarap magpahinga. Pero
Sabi ko naman, Lord, plinano mo to lahat. Gawin ko. Kasi before sa Pilipinas, alam ni Ate Lily, every Saturday, punta kami ng church practice para songlit pa pagkabukas. Pagdating ko ng church, nami-miss ko yun. Kasi 8 years, nagtrabaho ako. Mag-absent lang ako pag Thanksgiving. Pero sana, ito talaga yung Hong Kong na babalik sa akin na mag-church every Sunday. Sabi ni amo ko, OT ka, no, half day, I will go church. Sabi niya, okay, thank you sa mga amo ko. At saka, yun ang lagi kong pinapasalamat sa Panginoon. Kasi binigyan niya din ako ng amo na napayagan ng ganon. Thank you sa lahat at thank you Teacher Kat sa pagturo po sa amin. Thank you Pastor. Thank you sa lahat sa inyo. Dungog himaya, pagpasalamat niya sa akin.